Hello, kamusta? Happy Sunday. We're now live. Kamusta? So, basically, ang gagawin lang natin ngayon is mastermind. Siguro bukas magkaroon tayo ng live coaching no, about sa online business. Okay. So, kamusta naman kayo? Kamusta ang Sunday? Okay, iba siguro sa inyo busy, no? Iba siguro sa inyo nagsisimba, religion, no? Family day. Kamusta? Good evening. So mag-mastermind lang tayo ng konti ngayong Sunday na to. Gusto ko lang din kayo kamustahin, no? Kamustahin sa business nyo, at least para makapagbigay ako ng suggestions kung nahihirapan kayo. Pwede kayo mag-comment, no? Kung kamusta na ang business nyo, kung ano ba yung pwede ko pang maitulong, no, sa business nyo. Si Patrick. Patrick, hello. Kamusta ka na, Patrick? Good evening and happy Sunday sa'yo. Okay. So ano lang naman tayo ngayon, no? Walang formality naman muna ngayon na katulad ng computer desktop na talagang kinuha ko lang tong camera ko. Tapos usap lang tayo, no? Usap lang tayo kung ano pa yung pwede kong maitulong pa sa business nyo. Saka ayun, baka may questions kayo, no? Katulad sa kung network marketer ka, okay? Networker ka, affiliate marketer ka, internet marketer ka, online business ano ka, nagbibigay ka ng opportunity online seller ka, no, may e-commerce website ka, kung ano man ang product mo, baka may maibigay akong suggestions kung paano mo pa mapaparami ang sales mo. Okay, kasi actually yung purpose ko lang naman kung ba't ko ginagawa to, no, bakit ako naglalaan ng oras dito is kasi gusto kong magkaroon ka ng resulta this year, no? Gusto kong matulungan ka na magkaroon ng resulta kasi dito sa business natin, no, sa totoo lang kailangan mo lang talaga is mag-gets yung unang resulta mo. Okay? Sobrang hirap talaga kapag wala ka pang resulta sa umpisa kasi hindi mo alam kung saan ka magsisimula, no? So, ewan ko kung agree kayo doon, no? Pero ganun kasi nangyari sa akin. Naalala ko dati nung nagsisimula pa rin ako dito sa online business ko, hindi ko magets, no? Hindi ko talaga magets kasi wala akong resulta. So hindi ko alam kung anong aaralin ko, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, hindi ko alam kung ano yung kailangan kong gawin kasi wala pa no? Yung mga ginagawa ko hindi pa nakakapag-produce ng resulta. Pero kapag nakapag-produce ka kahit isang resulta lang, no? At least may ano ka may masisimulan ka. Okay? May mapupuntahan ka, may alam mo kung ano yung gagawin mo, no? May pag-aaralan ka, may case study ka, parang gano'n, no? Hoy, si Nika nandito rin. Hello. Kumusta ka na? Okay. Si Nika nga pala yung girlfriend ko. Nakikisama na sa coaching. Kumusta dyan sa Indonesia? So anyway, ayun. So dito, no? Sa replay ka na lang. Hindi ka makapasok. Live na to, ah. Okay. So, kung nakapag-comment ka dyan, nakapasok ka, Ditas. Anyway, Ditas, thank you, no? Thank you sa pag-comment. So, basically, sige, kung wala pa kayong questions, may share lang naman ako sa inyo din, na baka makatulong din, no? Kung paano mo pagagawin yung business mo. By the way, salamat sa likes, no? Salamat sa hearts, sa likes, sa wows, na nakikita ko kanina, lumilipad yung hearts, lumilipad yung likes, thank you, no? So, kagabi kasi, no? Siguro mga alas 12 ng madaling araw na. May napanood ako, no. Ewan kung napanood nyo to. Kilala nyo ba si Gordon Ramsay? Kilala nyo ba yung chef na grabe magsalita, grabe yung passion, no? Talagang passionate siya sa ginagawa niya, no. Talagang kahit mang-away siya ng ibang tao pero naniniwala talaga siya sa produkto niya, naniniwala siya sa ginagawa niya, naniniwala siya sa mga advice niya, no. Talagang makikipaglaban siya, gano'n, no. Natutuwa din kasi ako sa mindset niya, no. Kasi dito, no, as entrepreneurs, kailangan talaga ganun yung mindset natin. Na kahit sino man magsabi sa iyo, no, na wala kang mapupuntahan sa ginagawa mo, kailangan ituloy mo yung laban mo, no. Kailangan ituloy mo na may mapupuntahan ka. Kailangan ituloy mo talaga na naniniwala ka talaga sa produkto mo, naniniwala ka sa pangarap mo, naniniwala ka sa ginagawa mo. Alam mo yung ganun ka-close, no? Ganun ka-close sa product mo. Kasi kapag ganun yung mindset mo, sobrang dali lang talaga mag-close ng prospect. Naalala ko dati nung nagsisimula pa lang ako, parang naiilang ako pag mag-close ng prospect. Alam mo yung kapag tinatanong ko sa kanya na kailan siya magbabayad,
no, kung anong bangko ba gagamitin niya, BDO, BPI ba, credit card ba o cash. Kung pag tinatanong ko sa kanya yung mga ganong klase mga bagay, na ilang talaga ako dati, nagsisimula pa lang ako. Kasi yung reason pala, no, at wait lang, bago doon, no, kapag kasi naramdaman ng prospect mo na naiilang ka, no, magtanong, naiilang ka na sabihin yung mga ganong klaseng mga tanong sa kanya, malaking chance talaga na hindi siya bibili. Okay? Mararamdaman niya sa'yo na hindi ka naniniwala sa produkto mo. Mararamdaman niya sa'yo na wala lang, na parang wala lang, no? Parang hindi mo alam yung produkto mo, hindi ka naniniwala doon. Kasi kailangan mahawa mo no? Mahawa mo yung belief mo, mahawa mo yung energy mo, mahawa mo yung convincing power mo dun sa prospect mo. Kasi yung prospect mo medyo medyo skeptical pa siguro, no? Or actually kung hindi naman siya skeptical, parang alam mo may nagda-doubt siya. Okay, nagda-doubt pa siya kung tama ba yung gagawin niya, yung ganong klaseng mga bagay. Kaya it's up to you. Okay? It's up to you para mapag-go siya, no? Mapa-oo siya sa'yo. Okay? Deal done. Yung ganon, no? Dati na ilang pa ako na kamayan siya, shake hands, no? Kamayan siya sa deal, no? Nahihilang ako kasi yung pala, kung ba't ko pala nararamdaman yun, kasi hindi ko pala ginagamit yung produktong ginagamit ko. I mean, yung produktong ino-offer ko, isa doon hindi ko ginagamit. So, ibig sabihin, kapag pumasok siya sa business ko, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung may tutulong ng produkto sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya gagawin yung business niya. Okay? So, naiilang ako ng ganun. Saka, yun, nararamdaman ng prospect ko yun kapag kinakausap ko siya. At saka malaking chance talaga, ang daming chances na na-reject ako dahil doon, dahil sa pagkakamali kong yun. Okay? So, kailangan talaga, alam mo yun, very close ka talaga. Alam mo yun, yung parang very, parang you're already the product of your product. Parang ganon. Okay? Tapos, isa pa nga dito, no? Actually, hindi talaga yun hindi talaga yun yung pinakakwento ko. Grabe, mukhang malakas ang ulan, no? Ang hina ng internet daw. Your connection is weak. So, anyway, actually, hindi yun yung talaga ikakwento ko. Ayan, si Leia daw. Okay, sige. So, sagutin ko yung question mo mamaya, Leia, no? Sige, sagutin ko na ngayon, no, para at least, diba? So, ayan, tanong ni Leia, good day, first timer daw siya sa networking, wala pang kalam-alam, ano po dapat kong gawin? Okay. So, good question yan, Leia, no? Kasi yan din talaga yung nasa isip ko dati. Yan din yung problema ko dati dahil yun na nga, wala pa akong kalam-alam sa pagdinegosyo. Pero ang ginawa ko kasi, ang unang ginawa ko is look for a mentor. Okay, yan yung unang ginawa ko. Look for a mentor na nagagawa niya, no? Okay, nagagawa niya yung gusto mong gawin. Nagagawa niya yung resulta na gusto mo at yung lifestyle na gusto mo. Okay, katulad nito, noong dati nagsisimula pa lang ako diyan, no, sa network marketing. Nagsimula kasi ako sa network marketing. Dati naghanap ako ng mentor. Pero yung sinusundan kong mentor, yung ginagawa niya, malaki siya kumita, no, milyonaryo siya. Okay, pero yung ginagawa niya kasi is table talk. Ginagawa niya yung cold calling, kausap dyan, flyering sa labas, yun yung mga tinuturo niya sa akin. Tapos nung tinuturo niya sa akin yun, parang hindi ko matripan, kaya hindi ko siya ginagawa. Kahit gusto ko man makuha yung resulta niya, hindi ko matripan talaga yung tinuturo niya. Kaya naghanap ulit ako ng ibang mentor na gusto ko yung lifestyle nila. Kaya yan, nakahanap ako ng mentor na ginagawa nila yung business nila sa online lang. Paggamit ng Facebook ads, paggamit nito ng videos, paggamit ng mga Facebook posting, talaga nasa bahay lang, kasama yung pamilya, pag-webinar, no? Mas natripang kong gawin yon. Okay? Kaya dahil doon, nag-take action ako kung ano man ang tinuturo sa akin ng mentor kong yon, okay? Yung online lifestyle mentor na yon, mas natripang kong gawin yon, at saka yun, lagi ko siyang ginagawa, inaraw-araw ko yung mga pinapagawa niya sa akin, katulad yung pag-video, pagpo-post, no? Yung mga ganong klaseng mga bagay, hanggang sa nagkaroon na ako ng resulta, saka kinita ko yung 6-figure income ko. Okay? Yung ganong klaseng mga bagay, no? Talagang yun ang ginawa ko, yung mga tinuro niya sa akin, yun ang ginawa ko. Okay? Ngayon, baka question mo ngayon, no? Raymond, paano yan? Hindi naman ako mahilig mag-video. Okay? Wala naman akong maisip mag-post. Wala naman akong ganyan, no? Kaya kailangan alamin mo muna kung ano ba yung strengths mo. Alamin mo muna, tignan mo na maiging mentor mo, pag-aralan mo yung ginagawa niya araw-araw, pag-aralan mo kung paano siya mag-post, paano niya ginagawa yung business niya. Okay? Tapos, isipin mo ng maigi kung magagawa ko rin ba yon. Okay? Isipin mo ng maigi kung kaya ko rin ba gawin to?
ganong klase mga bagay. Magagawa ko rin ba to? Imagine mo yung sarili mo after 5 years sa ginagawa mo rin yun. Okay? Katulad nito, kapag gagawin mo yung business mo, no? Katulad first time networker ka, yan, yung question ni Leia, kailangan mag-gets mo talaga na ang income mo ay manggagaling sa prospect. Ang income mo ay manggagaling sa mga taong matutulungan mo. Ang income mo ay manggagaling sa mga tao. Kaya kailangan kumausap ka ng tao. Ngayon, baka iniisip mo, paano yan, Raymond, mahihain talaga ako. Kaya kailangan makuha mo yung strength mo. Okay? Kailangan makita mo kung paano mo siya gagawin. Kung magaling ka naman makipag-usap sa offline, sa personal, stick to offline, no? Stick to table talk, okay? Stick to presentation, invite, yung ganong klase mga bagay, no? Talagang nandun yung strength mo. Pero kapag mahihain ka, katulad ko, ako mahihain talaga ako. Okay, kaya nagsistick ako sa videos, nagsistick ako sa webinars. Kasi sa totoo lang, kausap mo lang is camera, no? Katulad, yung mga umattend dito, no, sa coaching na to, sabihin natin, ayaw mo sa akin, no, naiinis ka sa akin, yung ganong klase mga bagay, no? Siguro, maglalagay ka lang dyan ng mga galit na emoticon, di ba? Pero hindi mo ko, alam mo, hindi kita kaharap, no, nasasabihan mo sa akin na ayoko sa iyo, yung ganong klase mga bagay, no? So it's mahiyain friendly nga, okay, yung pagdating ng mga ganitong klaseng mga bagay. Kaya ito yung dito ako nag-focus. Okay? Kaya ganong klaseng bagay. Si Peds, nandito pala si Peds. Long time no talk, Peds, ah. Good day din sa'yo. Kumusta dyan sa Japan? Di ba sa Japan ka? Ayos dyan, ah. Si Maria, congrats. Thank you, Maria. Thank you sa pag-attend dito. So, yun. I hope, Leia, yun yung nagsagot ko yung question mo, no? Yun talaga, first step na kailangan mong gawin is find a mentor. Ngayon, kapag nakahanap ka ng mentor, wag mo namang gagawin na parang gagawin mo siyang empleyado. No? Yung parang araw-araw tatawagan mo siya, araw-araw yung ganong klase. Yung itong mga mentors mo is ayaw nila ng dagdag trabaho kasi very, very busy mga yan. No? Lalo na kapag kumikita ng malaki. Okay? Lalo na kapag 7-figure income na talaga, 8-figure income, may sariling kumpanya. No? Talagang ang daming ginagawa niyan. So, ang pwede mong gawin is kapag may produkto siya, bili mo yung product niya. Okay? Tapos pag-aralan mo yung mga products niya. Kapag may mga ganito siya, coaching na ganito, umattend ka sa mga coaching niya kasi ibig sabihin niya naglalaan siya ng oras para sa'yo. Okay? Kasi hindi niya ma-afford na na mag one-on-one sa lahat. Kasi sa lahat ng mga tao nagpa-follow sa kanya, sa lahat ng mga taong sumusunod sa kanya, sa lahat ng tao nagko-consult sa kanya, hindi niya kaya i-one-on-one lahat yon. Okay? Kaya ikaw, kapag ginawa mo is, sabihin natin, ito ngay nakakatuwa, no? Paano mo magagawa na maging malapit ka sa mentor mo, no? Ang pwede mong gawin is ano ba yung pwede mo maitulong sa kanya. Okay? So, i-share ko lang, no, nung nag-uumpisa pa lang ako, mentor ko sila Mau Magallanes, mentor ko sila Edward De Formina, mga milyonaryo, no, milyonaryo sa internet. Ang ginawa ko, hindi ko sila kinulit, no, hindi ko sila tinawag-tawagan, kinuha yung number na, araw-araw ko silang tinawagan, ano nagagawin ko. Ang ginawa ko, kapag naglabas sila ng product, binibili ko agad yung product, tapos ang ginagawa ko, nag-volunteer ako sa kanya. Sabi ko, Coach, baka pwede ako magbigay ng testimonial sa product mo. So, ang mangyayari sa kanya, ayos to, ah. Okay, talagang tinutulungan ako nitong taong to, ah. So, sabi niya, sige, okay. Tapos, minsan sinasabi ko sa kanya, Coach, baka may pwede akong maitulong sa'yo, mga ganong klaseng mga bagay. So, okay yun. Kasi ito yung nakakatuwa dito, kapag nakuha mo yung ganong kalaking trust ng mga mentors mo sa'yo, okay, yun yung time na naglalaan na sila ng oras para kausapin ka. Yun yung time na napapansin ka na, tapos sinasama ka na talaga nila sa mastermind nila, sinasama ka na dun sa mga sa mga personal mastermind nila, no? So, kasi marami nagsasabi din sa akin, Raymond, paano mo nagawa yun? Naging malapit ka dun sa mga mentor mo. Actually, talagang pinaghirapan ko yun. Pinaghirapan ko talaga gawin yun. Yun na nga, talagang nag-take action ako sa mga sinasabi nila, no? Nag-take action ako sa mga binabanggit nila, no? Ibig sabihin, kapag nag-utos sila na sabihin, hindi naman utos, no? Pero nag-suggest sila, no, kung paano gagawin yung business. Hindi na ako nagtatanong sa kanila. Hindi ko sinasabi na, hala, baka hindi ko kayang gawin yan. Hindi ko na sila sinasabihan ng gano'n. Sinasabi ko na lang, okay coach, gagawin ko yan. Tapos ginagawa ko. Tapos kapag nakikita nila na talagang action taker ka, ginagawa mo lahat ng pinapagawa nila, no, mapapansin ka talaga nila. Okay? So yun. Yun yung ibig ko sabihin, Leia, when it comes to mentor, no? Kasi kailangan talaga maghanap ka ng someone na alam yung ginagawa nila. Okay? At kapag naghanap ka ng mentor, siguraduhin mo na well-documented talaga. Well-documented yung resulta nila. Kasi marami rin sa internet, alam mo yun na
marami rin sa internet na nagtuturo lang ng puro teorya. Okay, ibig sabihin puro hype lang, puro hype, no? Kailangan malaman mo na may resulta talaga siya. Pag-aralan mo siya, tignan mo yung vlogs niya, tignan mo yung mga sinasabi ng mga followers niya, tignan mo yung mga videos niya, at least makipakita niya sa yung mga resulta niya, yung mga ganong klase mga bagay, no? Para masigurado mo talaga na tama yung sinusundan mo. Okay? Yung ganong klase mga bagay, no? So yun, si Peds daw, keep it going. Salamat, Peds. Eric, gandang gabi din sa'yo, Eric, no? Thank you. So, hindi tayo ganun ka-formal ngayon, no? Nakasando lang ako. Wala ako sa tapat ng computer, no? Talagang kwentuhan lang tayo. Kung ano pa yung pwede ko pang maitulong, no, sa business mo. So, kapag may questions ka tungkol sa business mo, mag-comment ka lang dyan. Okay? So, yun. So, basically, balik ulit sa kwento ko, no? Tungkol dun sa, kay Gordon Ramsay. Meron kasi siyang show, Kitchen Nightmares, no? Ewan ko lang kung nanonood kayo yun. Minsan napapapanood lang ako doon. Tapos nangyari dito, nagkakaguling restaurant, okay? Nagkakaguling restaurant. Nag-aaway-away yung staff at saka yung mga owners. Yung nangyari, yung mga owners, no, sobrang in denial sila, no? In denial sila sa nangyayari. Okay? Sobrang in denial sila na sinisisi nila yung staff nila. Ngayon, meron doon isang staff na yung waitress. Okay? Meron doon sa staff, isang waitress. Okay? Doon sa away nila, sinisi ng mga owners kung bakit daw naluluging restaurant nila, bakit daw walang kumakain, or bakit daw sila nagkakagulo, ba't nag-aaway-away saka naluluging restaurant nila, is dahil doon sa isang waitress na yon. Okay? Ang sinabi nila doon sa waitress na yon, okay? Kasi daw yung waitress na yun, garapal daw sa pera. Okay? Ibig sabihin, paano garapal sa pera? Ang ginagawa daw ng waitress na yun, kapag merong pumapasok sa restaurant nila, kinukuha agad ng waitress na yun, pinapaupo, tapos ina-assist agad yung mga customer. Tapos nangyayari, kapag may mga bago na naman mga customer, ina-asikaso na naman niya. Okay? So, ang nangyayari, yung mga ka-waiter niya, hindi nagkakaroon ng tips. Lahat daw ng tips doon sa waitress na yun. Okay? Tapos nangyari, sinabi ng waitress, galit na galit siya. Okay? Sinabi ng waitress, of course, I'm making money. Gumaganon siya, no? I need to make money. Okay? I have a family, yung ganong klaseng mga bagay, no? I need to make money. Tapos sinasabi pa rin buong staff, pinagtulungan siya, no? Yung waitress na yun, pinagtulungan siya. Sabi na nga ba, parang ganun yung sabi na nga ba, garapal na pera to, gumanon sila. So yung waitress nag-walk out na buwisit, no? Pero alam mo, tinignan ko rin yung mga comments sa YouTube, sinabi nila na ayun na garapal nga sa pairing waitress na yun. Grabe naman tong waitress na to, no? Talagang wala, ang daya, ginanon siya, no? Yung mga magko-comment sa YouTube. Talagang kampi sila dun sa owner, kampi sila dun sa mga staff, no? Kung ano sila, parang ayon sila, no, na pinagtulungan nila yung waitress na yun. Pero sa akin kasi, alam mo yun na na ito sa business din kasi, no, kailangan talaga you need to hustle. Okay? You need to hustle. May mga tao, may mga haters, no, magsasabi sa'yo ng mga gano'n, no? Sinasabi na masyado ka nagtatrabaho. Okay? Lahat ng prospect hinahakot mo. Mga ganong klase mga bagay, no? May mga sasabi katulad, ano ka na? Sabihin natin, ang galing mo na, no? Ang galing mo na humatak ng mga prospect. May mga kakompetisyon mo, no? Yung mga ka-affiliate mo, ka-networker mo, no? Ka-grupo mo, magsasabi yung hinahakot mo lahat, no? Pero you need to hustle talaga, no? Hindi mo pwedeng, alam mo yun, hindi ka pwedeng tumigil, Hindi ka pwedeng tumigil para dun sa mga tamad. Okay? Hindi ka pwedeng tumigil sa mga tamad. Okay? At saka nangyayari, bakit ka nagkakaroon ng maraming resulta is kasi you deserve it. Okay? Kasi ginagawa mo talaga ng paraan, araw-araw mo siyang ginagawa. Parang dun sa waitress na yun, no? Ang reason, no, kung bakit pala, bandang huli ng video na yun, yung mga waiter pala, may pagkatamad sila. Kato may pumasok na customer dun sa restaurant na yon. Naghihintayan sila. Okay, naghihintayan sila sino mag-aasikaso kasi tinatamad silang asikasuhin yung customer na yon, tinatamad silang paupuin, tinatamad kunin yung order. Ibig sabihin, gusto na nila yung sahod. Yun lang yung pinunta nila doon. Pero yung waitress na to, yung babaeng waitress, okay, na nag-walk out, iba yung reason niya, no? Iba yung ano niya, iba yung vision niya, iba yung reason why niya, no? May mga pinapaaral pa siya, may yung nanay tatay daw niya matatanda na, kaya kailangan niyang humakot, no? So
hindi kinakaya ng salary. Okay, hindi kinakaya ng salary niya yung ano niya, yung para sa pamilya niya. Ang ginagawa niya, sa tips siya humahabol, sa tips siya humahakot, sa tips siya humahataw. Okay? Nangyayari daw, nakaka $90 daw siya every day. No, malaki. $90, minsan umabot na ng $100+ dahil sa sobrang kayod niya. Ngayon, yun nga yung mali na ginawa ng owners no? Ano siya, parang shinare ng owners dun sa buong staff magkano kinikita niya. So, pinag-initan siya. Dapat daw yung tip na hinahakot niya, yung mga binibigay. Diba ikaw rin, diba? Kapag kumain ka, syempre, diba, kapag natuwa ka dun sa waiter or sa waitress, sa kanya mo gusto ibigay, diba? Hindi naman sa iba. Ang sinasabi ng owners daw, dapat i-distribute daw niya yung tips niya sa buong staff. Kasi masyado daw siyang money hog nga, sinasabi, no? Parang money pig, parang gano'n, no? Buwakaw sa pera. Kaya nasaktan yung waitress na nag-walk out na lang siya dun sa meeting nila. Okay? Pero diba, ganun nga yun Bakit mo, marami magsasabi sa'yo na selfish ka kapag ginawa mo yung mga ganong klase mga, alam mo yung kapag sobrang kumayod ka, tapos nakita ng ibang tao yung mga resulta mo, marami magsasabi sa'yo talaga na itigil mo yan, no? Maraming sabi sa'yo, uy, libre naman yung mga ganong klase mga bagay. Uy, grabe ka naman kumita, pabigay mo naman yan, mga ganong klase mga bagay, no? Pero yun na nga maraming magsasabi, ang selfish mo naman, ba't mo ginagawa yan, no? Pero yung nakakatuwa, no? Kapag malaki ka kumita, tapos may mang utang sa'yo, siguro hindi ka naman nila sasabihin na ang damot mo, di ba? Ikaw agad yung pupuntahan nila kasi alam nila malaki kang kumita, no? So, ang weird, no? Ang weird talaga, no, ng mga haters na mangyayari, no, sa paligid mo. Sila yung magsasabi sa'yo ng selfish mo, ang laki mo kumita, yung mga ganong klase mga bagay, no? Kapag kumikita ka na ng malaki, tapos kapag kailangan nila ng pera, sino lalapitan nila? Ikaw. Okay? So, hindi naman nila ikaw masasabihan na selfish ka kasi mangungutang sila sa'yo at papayagan mo naman sila mangutang, diba? So, grabe, no? Yun yung Kaya nung napanood ko yun, parang tapos nakita ko yung mga videos, yung mga comments sa YouTube. Grabe, nakita ko lang kung alam mo yun, yung talagang mindset, no? Mindset kapag may nakikitang may nagiging successful, kapag may nakikitang nagkakaroon ng malaking resulta, no? Parang nagiging, alam mo yun, parang nagiging against sila sa'yo. Parang nakikita nila nakakaiba ka. Kasi mas nagtatrabaho ka, mas grabing effort ang ginagawa mo kaysa doon sa ginagawa nila. At parang, alam mo yun, parang ayaw nilang makita kang ganun kasi nape-pressure din sila na humakot, nape-pressure din silang humataw. Okay? At syempre, anong gagawin ng mga taong yun na ayaw humataw? Ano yung mga gagawin ng mga taong yun kundi ibabakan nila dun sa level nila? Okay? Para hindi ka humataw, para hindi sila para hindi sila ma-insecure. Hindi sila ma-insecure na parang ang tamad nila, yung mga ganong klaseng mga bagay. Ibababakan nila doon. Okay? So, ano yung dito lesson doon sa kwentong yun, no? Kailangan lang talaga, no, kapag ginagawa mo yung business mo, okay? Wag kang makikinig talaga sa haters, no? Talaga ituloy mo yung ginagawa mo, ituloy mo yung goals mo, ituloy mo yung reason why mo, no? Para dun sa waitress na share ko. Okay? Talaga nakafocus lang siya sa mga matatanda niyang mga magulang. Nakafocus lang siya sa mga kapatid niya. Okay? Kaya niya ginawa yun. Ngayon, maraming naging against sa kanya, no? Maraming sinabi nila kanya na masyado siyang humahakot ng pera. Okay? Kailangan i-share niya yon, no? Ganong klase mga bagay. Pero ang ginawa niya, nag-resign siya. Lumipat siya sa ibang company. Lumipat siya sa ibang restaurant. Okay? So, kapag lahat against sa'yo, no? Kapag lahat against sa'yo, kailangan mag-make ka ng effort, okay? Para maka-reach out ka pa sa maraming tao. Okay? So, yun yung beauty ng internet, no? Yun yung beauty kapag entrepreneur ka. May power ka para gawin yun, no? May desire ka para gawin yun. Okay? Yun yung maganda sa social media, yun yung maganda sa YouTube, yun yung maganda sa Facebook ads, no? Marami kang nakikilala. At dapat mag-focus ka dun sa mga tao na talagang may parehas na vision mo, may parehas na dream mo. Okay? Yung ganong klase mga bagay, no? Kanina, alam ko, may nag-share sa akin, yun na negative pa sa kanya yung asawa niya, no? So, actually, yun na nga, no? Hindi ko alam kung paano ko magbibigay ng advice sa gano'n, no? Kasi hindi pa ako married, okay? Pero ang pwede lang talagang gawin doon, kapag meron kang hater, no? Tapos syempre hindi mo naman pwedeng umalis doon, hindi mo pwedeng layuan yun kasi asawa mo yun, 'di ba?
ang gagawin mo is, kapag meron kang mga negative sa ginagawa, mga negative, no? Mga negative na na sa paligid mo, kailangan gawin mo is magkaroon ka ng ng sabihin natin, sa isang negative na tao sa community mo, okay, sa circle mo, kailangan may 5 kang positive na tao. Okay? Tapos yung kapag sabihin natin barkada mo, negative lahat, no? Kailangan talaga, alam mo, you have to let go talaga, promise. Okay, kapag ganun. Depende sa'yo, no? Kapag talaga love na love mo talaga yung barkada mo. Okay? Pero, alam mo yun, kasi minsan, ganun mangyayari, no? Pwede, mas possible talaga na ganun, i-drag down ka. Pag ganun, no? Kapag hindi talaga sila supportive. Kasi, yun na nga ayaw nilang makita na nagre-risk ka. Siguro, ewan ko kung dahil siguro love ka nila, no? Pinaalagaan ka lang nila, ba't nila ginagawa yun, no? Pero, pangarap mo to no? Pangarap mo to, pamilya mo to. Okay? Hindi naman nila to pangarap, hindi naman nila to pamilya, no? So, hindi nila maintindihan kung ba't mo ginagawa yun. Kaya kailangan pumunta ko doon sa mga tao na makakaintindi sa'yo kung ba't mo ginagawa yun. Kasi parehas kayong vision, parehas kayong desire, parehas kayong, alam mo yun, parehas kayong pangarap kung ba't yung ginagawa yun. Okay? So, yun. Every one hater na meron ka sa paligid mo, kailangan meron ka 5. At least 5. Okay? 5 positive na mangyayari. Positive na, alam mo yun, nasusuporta sa'yo. Positive na parehas yung ginagawa mo. Positive na, alam mo yun, panagkwentuhan kayo, talagang tuwan-tuwa kayo. Alam mo yun, parang, wow! Kaya may kausap ako, parang gano'n, may ka-relate ako, parang gano'ng klase mga bagay, no? So, Rolando, gandang gabi, good evening. Sherwin, thank you doon sa comment mo. Very well said. Salamat. Melinda, good afternoon. Okay? Ayos. So, yun. So, talagang hustle lang talaga, no? Talagang gawin mo lahat, no? Gawin mo lahat. Huwag mong hahayaan na kahit sino pumigil sa'yo. Okay? Sa kahit ano man ang ginagawa mong pangarap. Okay? Kahit sino man ang maging negative, no? Sa ginagawa mo, gawin mo lahat ng paraan. Kung makikita nyo, dito tayo sa kwarto ko, medyo makalat. Pero ang ginawa ko kasi, nung buong pamilya ko, okay, nung buong pamilya ko talaga, ay negative sa ginagawa ko. Nagkulong talaga ako, promise, no. Ang nakakatawang isipin, weird isipin, bakit ka nagkulong. Pero ganun kailangan gawin mo lahat Okay? Naalala ko yung pamilya ko, galit na galit talaga sa akin. Ganito ako, nag-online business ako. Sabi nila na hindi raw totoong trabaho to, yung ganun. Hindi kita, parang alam mo yun, hindi kita pinag-aral, okay? Hindi kita pinag-aral ng 4 na taon para maging ganyan. Mga ganong klase mga bagay, yung sasakit na mga sinasabi, no? Mga ganong klase mga bagay, pero kailangan gawin mo lahat Okay? Kaya kapag nakinig ako doon, malamang sa malamang hindi niyo ako kilala ngayon, okay? Kapag nakinig ako doon sa mga haters ko dati, no, yung mga hindi naniniwala sa akin dati, hindi ko ginagawa to, hindi niyo ako kakilala, hindi niyo ako kilala ngayon, okay? Hindi ko nakukuha yung mga resulta na nakukuha ko, no? So, kailangan ituloy mo Kaya nangyari, kaysa tumambay ako sa mga negative sa akin, mas tumatambay ako sa mga positive. Yan. Parang yan, si Coach Edward nandito. Yan, dyan ako sumasama, kaila Coach Edward, kaila Coach Mau. Yan. Diba? Kaya yan. Kaya ganun, no? Sa every hater na meron ka, every negative person na meron ka, kailangan at least 5. Okay? Kapag asawa mo yon, para magawa mo talaga na, alam mo yung asawa mo maging supportive sa'yo, kailangan magkaroon ka ng resulta. Okay? Kapag nakita nila nagkakaroon ka ng resulta, lahat yan magiging supporters mo yan. Okay? Wala na silang masabi sa'yo no? Yan no choice sila kundi supportahan ka Okay? Pero hanggang sa nagsisimula ka pa lang, wala talagang resulta. Yun talagang pwede kong advice sa'yo, parang question kanina ni Leia. Kaya anong gagawin ko kapag nagsisimula pa lang ako? Find the mentor. Siguro din may mentor mo, well-documented yung resulta niya. Tapos yung mentor na yon, siguro din mo yung mentor na yon is gusto mo yung lifestyle niya. Okay, katulad niya si Coach Edward, gusto ko yung lifestyle niya, nasa laptop lang, kasama niya pamilya niya, hindi na siya nagfa-fly ring, hindi na siya nag-cold calling, no? Kaya ako nakarelate sa kanya, kaya siya yung sinusundan ko, no? Silang dalawa ni Coach Mau. Okay? Pero baka ikaw kasi may mentor ka rin na offliner, no? Gusto mo yung ginagawa niya na fly ring, gusto mo yung ginagawa niya na table talk, gusto mo yung ginagawa niya na nagpe-presenta sa harapan ng maraming tao, baka yun yung mentor para sa'yo. No, kailangan alamin mo yung lifestyle niya.
Okay? Kasi din mismo yung gagawin mo para magkaroon ng resulta. Offline and online, parehas yan, magkakaroon ka ng resulta dyan. Pero yung tanong doon, anong lifestyle ang gusto mo? Okay? Anong klaseng lifestyle ang gusto mo? Anong klaseng buhay ang gusto mo? Okay? It's up to you. It's your choice. No? Nasa sa'yo yun. At syempre, kailangan aksyonan mo. Okay? So yun, I hope marami natutunan dito sa mastermind na to, no? Dito sa kwentuhan natin. Ayan, Rolando, you're welcome. I'm glad nakatulong ako sa'yo. Melinda, salamat din sa comment mo. So yun, no? Kapag may questions ka, pahabol na questions, siguro pwedeng 3 minutes or 2 minutes. Q&A tayo. Okay. So yan, kapag may mga questions ka pa, no? Yung reason kung ba't ko ginagawa to is para makapaglaan ako ng oras sa inyo. Kasi actually marami rin tumatawag sa akin, marami nagchat-chat sa akin, no? Kapag nakaka-chat mo ako sa Facebook, minsan ang hirap kong kausapin. Minsan ang tagal ko mag-reply, no? Pero nagre-reply naman ako pag nakikita ko yung messages mo, no? Pero yun na nga, ang dami nagme-message sa akin. Kaya itong coaching na to, nilalaan ko to para sa'yo, no? Para at least yung focus ko na sa'yo lang, no? Kapag nag-comment ka dyan, makita ko agad yung comment mo. Okay, mas katulad kanina si Leia, kanina ko lang siya nakausap pero nasagot ko agad yung question niya, 'di ba? So, ayun. Si G, si G ngayon lang kita nakita, G. Salamat, G. Thank you sa pag-attend. So, yun, no? Kaya ako nilalaan tong oras na to. Ngayon, pasensya talaga, no, na hindi ako nakapagsabi kung anong schedule, no, ng coaching natin kasi iba-iba din yung oras ko, eh. Minsan may ginagawa ako. Ayun, kaya hindi ako makapaglaan ng timeline talaga, eh. Pero kapag may nakita kang subscribe dyan, live subscribe button, okay, i-click mo yung live subscribe button na yan para i-notify ka ni Facebook agad. Okay, i-notify ka ni Facebook na nagko-coaching tayo, no, na live tayo, no, para makasama ka kapag may questions ka. Ayun din, kapag wala kang maisip na question ngayon, ayun si Peds, great value. Salamat, Peds. Okay, thank you. So yun, no, kapag wala kang question ngayon, pwede ka isulat mo yung question mo siguro para at least sa next live natin, no, ma-question mo doon. Or pwede rin, no, kapag replay na tong pinapanood mo, pwede rin mag-leave ka ng comment dyan para masagot ko. Okay, medyo active naman ako sa timeline ko, eh, kaya nakakapag-reply naman ako sa natin, sa kapag nag-leave ka ng comment dyan. Okay? Ayun, si Gina late daw. Like kita na. Thank you, G. Thank you. I'm glad na nakakatulong ako sa'yo. I'm glad, no, na, alam mo yun, ito rin yung nakakatuwa dito, no, yung purpose ko din kung ba't ko ginagawa to, is yun na nga, kapag ikaw, no, namumroblema ka talaga na negative lahat, buong pamilya mo siguro negative sa'yo, buong barkada mo, lahat, no, gusto kong gawin tong platform na to, tong coaching natin. Katulad yan, sila Rolando, sila G, sila Ped, sila Melinda, yan, si Coach Edward, isipin mo si Coach Edward, kasama nyo. Yan, si Edna Serene, si Sherwin, si Eric. Gusto kong, alam mo yung magawa mo tong platform na to para makasama, no, sa mga positive, no? Makasama ka rin dun sa community na yon. Okay? Kasi itong mga taong mga uma-attend dito, hindi sila yung mga basta-basta lang. Imagine mo, no, naglaan kayo ng oras, ewan ko ilang minutes na itong ginagawa natin. Pero imagine mo, no, nanonood sila, naglalaan talaga ng oras, malamang sa malamang, ito yung mga tao na may pangarap, ito yung mga taong may desire. Okay, so ikaw, kung nanonood ka ngayon, okay, I congratulate you. Okay, kino-congratulate kita na inaabangan mo itong mga live coaching na to. Kasi it proves, okay, you've proven yourself, you've proven to everyone na talagang may desire ka, no, na talagang ginagawa mo lahat, no, para gawin yung pangarap mo. Okay, so yun, si Melinda daw lagi nakasubscribe. Ayos, okay? So, ayos, okay? So yun, so kung wala kang questions, pwede ka mag-iwan ng questions yun sa baba. At saka yun nga, August 27, no, sa mga hindi pa nakakaalam or sa mga members ko siguro dyan or sa mga nakakaalam, no, August 27, may live event kami. Kung gusto mo akong makita personally, and then si Coach Edward, si Coach Mau, si Coach Rafi, yung mga bigatin na coaches, no? Ito na yung opportunity mo para makilala sila personally, para makita kami personally, no? Yun din sana talaga makita din kita doon, no? Para yung makausap din kita, maka-mastermind tayo ng personal. Iba talaga yung power, no? Kapag kasama mo personally. Okay? So yun, yung time na yun, talaga maglalaan kami ng oras para gabayan ka, maglalaan kami ng oras para kausapin ka. Okay, talaga yung araw na yun, August 27, okay? Yung talaga yung, alam mo, maglalaan talaga kami ng oras, no, para yun, kausapin ka tungkol sa business mo. Okay? So yun, pero yun na nga, no, hanggang ngayon na lang pala yung 40% discount doon sa breakthrough event. Pero
Kung gusto mong makapunta doon, no, sa Manila Pavilion siya, 11 a.m. to 7 p.m. Okay? Ayun, of course, may food na yon, sagot na yung food doon, no? Yung mga ganong klase mga bagay, talagang makikinig ka doon. Pwede ka mag-comment dyan, no? I want to, sabihin natin, I want to meet you. Okay, ganong klase mga bagay. I-reply ko sa'yo, no? I-reply ko sa yung link ko sa mo mapupuntahan, yung kung saan ka makakabili ng ticket para doon, no? So, I hope kita-kits tayo sa Manila Pavilion. Ayun. And ayun, thank you sa likes, no? Thank you sa likes, thank you sa comments, thank you sa shares. Kung gusto mo i-share to, yung mga ganitong coaching, pwede mo rin i-share, no, sa mga kagrupo mo. At least, di ba, ma-leverage mo kapag yun na nga, wala ka pang oras para tulungan yung mga members mo. Okay? Kung wala ka pang oras para tulungan sila, kakasimula mo pa lang, hindi mo pa makaya, no? Hindi mo pa makayang turuan sila kung paano. Pwede mo i-leverage to, no? Pwede mo sila i-tag dito, pwede mo silang i-share, pwede mo ilagay sa vlog mo. Sabi mo na sa kanila, panoorin mo to, no? Aral tayo dito. Pwedeng gano'n, no? At least kapag nagsisimula ka pa lang, wala ka pang oras, pwede mong magamit tong platform na to, tong coaching natin para ma-coach din. Malay mo makatulong pang lumaki sa ano mo, sa grupo mo. Okay, so Rolando, magkano yung ticket sa August 27? Ang alam ko, last day na ngayon, 2,000 ba yun? 3,000. Mamaya, i-reply ko sa yung link, no? I-reply ko sa yung link. May 40% discount nga, pero hanggang ngayon na lang. Yun lang nga talaga. Pero i-reply ko na sa Rolando. Okay, para makita mo na lang. Okay, so yun. So, thank you guys, ha. Kahit Sunday na Sunday, kasama nyo dapat pamilya nyo, pero nandito kayo. Thank you talaga. Thank you. Okay? So yun, God bless sa inyo. Thank you sa likes, thank you sa comments. Kapag may pahabol kayong questions, leave comments below para masagot ko mamaya. Okay, kapag nag-online ulit ako sa Facebook, pwede nyo i-share. Pwede kayo pumunta sa blog ko, www.raymondgeraldtabaque.com. At ayun, kapag interested kayong makilala, ma-meet ko kayo ng personal, okay, August 27, Manila Pavilion. Okay? Ayun, 11 to 7 p.m. Ayun, mag-comment ka lang dyan sa baba, I want to meet you personally or I'm interested. Pwede ganun, okay? I-leave mo lang ng comment dyan. I-reply ko sa yung link ko saan, okay? So yun, God bless sa inyo. Thank you. Happy Sunday. Kita-kits ulit tayo bukas. Siguro may live coaching ulit tayo or kung hindi, lagi lang click live, subscribe, no, para notify kayo ni Facebook. I hope marami kayo napulot dito na ideas. Let's produce results. Okay? Let's do whatever it takes, no? Huwag kayong makinig sa haters. Ituloy-tuloy nyo lang. Maghanap kayo ng mga tao na talagang makakasama nyo, no? Maghanap kayo ng mga tao na may same desire, same dreams, same goals. At ayun, tuloy-tuloy nyong gawin. Tuloy-tuloy natin gawin tong business natin. Tuloy-tuloy natin gawin ang pangarap natin para sa pamilya natin. Okay? So, God bless. Kita